Alright, mga minamahal, yes, it's me again, Alicia nyo. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video. Talaga nga namang hindi nag-iisip itong si Congressman Miao. Imagine nyo gusto niyang i-separate ang Luzon dito nga po sa Visayas at Mindanao. Hindi mo ba naiisip, okay, food basket ang Mindanao. Pero, nasa Manila, ang manufacturing. Hindi mo ba naiisip na magkakaroon ng gap? Paano yung mga taga-Visayas na nagtatrabaho sa Manila? Magkakaroon ng password, di mas pinahirapan mo pa sila lalo. Now, ngayon, fast forward. Mamaya, pag-usapan natin yan. Ito yung balita. Sorry. Ipapa-aresto dahil sa Mindanao secession speech, ito nga pong si Congressman Miao. So, nagdulot ng intriga sa social media ang Facebook post ni Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga matapos niyang ibahagi ang isang breaking news item na nagsasabing Marcos admin plan to arrest Congressman Kiko Barzaga over secession speech. So, ngayon, siya lang din naman nag-i-insist na siya'y papa-arestuhin. But anyway, let's talk about secession ng Luzon dito nga po sa Vismin, Visayas, tapos Mindanao. Kasi kumakalat tong pahayag ni Congressman Miao dito nga po sa social media. Pero, mga minamahal, bago pa man tayo magkagulo tungkol sa usapin na yan, ano nga ba, 'di ba, ang maidudulot ng ganitong klaseng ideolohiya kung paghiwalayin ang Luzon dito nga po sa Visayas at Mindanao? Unang-unang dapat iniisip dito ni Congressman Miao, hindi dapat sarili niya. Unahin niyang isipin kung delikado ba ito sa ating bansa at sa mamamayang Pilipino. Kasi yung kanyang controversial na pahayag, yung post niya na may dapat paghiwalayin na lang daw yung Luzon dito nga po sa Vismin, 'di ba? Ay sobrang mali. 'Di ba, mga minamahal? And totoo naman na kung ipapa-aresto itong si Congressman Miao over sa kanyang speech na secession, well, that's the right thing to do. Kasi kapag yung ganyang klaseng opisyal ng gobyerno ang nagsulong ng ganitong klaseng idea, parang sinabi mo na din na hindi mo ginagalang ang saligang batas. Kasi kung nasa tamang pag-iisip ka, hindi ka mag-iisip ng secession. Kasi nakalagay po yan sa ating konstitusyon. Kung ang gusto mong batas, paghiwalayin ang Luzon, tapos yung Vismin, yung Visayas at Mindanao, walang-wala ka na sa tamang katinuan. Bakit? Kasi malinaw po, mga minamahal, na nakalagay sa ating 1987 Constitution na ang Pilipinas ay isang indivisible state. When we say indivisible state, is meron tayong one flag, one government, and one nation. I mean, isang lahi, isang watawat, at isang gobyerno. Kung ipupush ni Kiko Barzaga ang secession, ibig sabihin, gusto niyang sirain ang pagkakaisa. Di ba gusto mong wasakin unang-una dito ang ekonomiya at gusto mo na din sigurong itapon ang dugo ng pagiging Pilipino. Hindi ba yung nagigets ni Kiko Barzaga? Di ba? Paano na lamang yung mga nagbuwis ng buhay para ipaglaban ng bansang Pilipinas? Paano lang si Andres Bonifacio, si Rizal? Di ba, paano na lang sila? Kung gusto mong i-push ang secession. Kasi kung mangyayari yan, mga minamahal, sorry, kung magsiseparate ang Luzon, Visayas, Mindanao, ano yung mangyayari? Unang tatamaan dito is yung ekonomiya. Bakit? Kasi masisira po, mga minamahal, ang supply chain. Ang bigas, yes, pati prutas, we admittedly na nanggagaling siya sa Mindanao. Pero hindi po yan basta-basta makakarating ng Luzon. Kung sakali, mga minamahal, ang ending niyan, tataas ang presyo, magkakaroon ng taripa at border control. Hindi ba yan naiisip
ni Congressman Miao. Pangalawa dito is yung trabaho. Sinasabi ko nga sa inyo, may mga taga Mindanao, may mga taga Visayas na nagtatrabaho dito sa Manila. So, ano yun? Kailangan nilang magkaroon ng permit kahit katulong? Kailangan nilang magkaroon ng visa? Like parang OFW sila sa sarili nating bayan? Diba? And ito yung pangatlo, yung Educational Opportunity Access. Diba kasi magiging komplikado, mga minamahal ang mga magbo-board exam, yung scholarship, yung national licensing, di ba, magkakaroon po ng problem dyan. Di ba kasi, iba na yung Luzon eh. Ibang presidente dito. Ay, maliban pa nga pala doon, security. Yung Mindanao, lagi po yung nasasabak sa gera. Di ba, ng mga Abu Sayyaf. What if nagkaroon ng gera dyan? Eh, nandito nga sa Manila, yung mga polis. Nandito sa Manila, lahat ng gamit, 'di ba? Kasi dito nga nagma-manufactured eh. Tapos dito lang sa Luzon ang merong presidente. Kayo wala kayong presidente pa diyan. Ano yung mangyayari? Masasakop kayo. Hindi niyo ba 'yun naiisip? 'Di ba? And lastly, yung emotional na pagkakawatak-watak, mawawala dito yung Pinoy pride. 'Di ba? Kunyari may sasali sa ibang bansa, ay, taga Luzon yan. Ay, meron na kasing tinatawag na Luzonian. So, hindi na siya Pilipino. Taga Luzonian yan. Meron naman Mindanaon, Visayanon. Diba? Imbis na ang tawag sa atin ay iisang Filipino. So, mga minamahal, ang tunay dito na delikado is yung seguridad talaga ng bansang Pilipinas. At huwag natin kalimutan na kapag yung ganitong klaseng idea na paghihiwalay ay pumasok na yan sa usaping national security issue, magkakaroon ng sariling hukbo or sariling foreign policy and sariling presidente ang bawat area. For example, ibang presidente ng Luzon, ibang presidente ng Visayas. And actually, yung kaibigan din ni Duterte, sino ba yun yung si Alvarez, pinustro niya na din yan. Secession. Diba? O, may nangyari ba? Wala. So, mga kababayan, madaling magsalita ng ganyan na ipaghiwalay, diba? Ganyan-ganyan. Madaling magsalita niyan, hindi man lang ninyo inisip yung gera na posibleng mangyayari na magiging bunga dyan. Pwede kayong masakop. Diba kung yan talaga ang gusto ni Barsaga, di parang hindi na siya umaakto bilang isang mambabatas, kundi parang nanunulsol na siya na magkaroon ng kaguluhan. Kung ang punto niya raw ay maging pantay-pantay, di ba, ang pag-unlad ng Visayas, ng Luzon, ng Mindanao, eh meron naman tayong ibang mga paraan doon. O kagaya ng federalism. Alam niyo naman yung ibig sabihin ng federalism. Pangalawa, regional empowerment. Pangatlo, infrastructure investment. Hindi separation ang solusyon. Buksan ng ekonomiya. Foreign direct investment. Gawing 100% para sa mga dayuhan. Kasi to be honest, mga minamahal, yung mga dayuhan hindi mag-i-invest sa Pilipinas. Dahil unang-una, kailangan muna nilang humanap ng kapartner na Pilipino. 60% foreign equity. So basically, kung ikaw ay dayuhan, tapos meron kang mga nakitang mga karatig bansa mo, na 100% naman ang kanilang ekonomiya, foreign direct investment, eh di doon ka na lang. Bakit ka papasok sa Pilipinas sa 60-40? Eh mayroon ka ngang sariling negosyo, kaya mo ngang magtayo, 'di ba? Kaya mo ngang mag-invest. Bakit kailangan mo pang maghanap ng kapares sa Pilipino kung mayroon ka namang kakayahan? 'Di ba? Kaya kulang tayo ng trabaho dito. Overpopulated na yung Pilipinas. Yung Luzon mismo, na kung pwede naman sa Visayas, 'di ba? Kung pwede naman sa Mindanao. 'Di ba? Hindi separation ang kailangan dito. Kailangan lang talaga natin dito is yung pag-unlad sa federalismo, regional empowerment, infrastructure, buksan ang ating ekonomiya. So, malinaw mga minamahal ng paghihiwalay sa Luzon, Visayas at Mindanao ay hindi po talagang, malabo, 'di ba? Very impossible. And pwede naman, kung babaguhin ang ating 1987 Constitution, pwede naman. Pero sobrang labo, mga minamahal. Hindi ito
magandang idea, kundi isa po itong matatawag nating kabaliwan sa mga taong nagsasabi nito. Kaya kung may mga opisyal na nagsusulong, eh di tanungin natin kung nasa tamang katinuan ba siya. Siguro I think kailangan na magpa-psychiatrist or magpa-psychologist ni Congressman Kiko Barsaga kasi mukhang parang nababaliw na siya. Yeah, alright mga minamahal. It's me again, Alicia Nyon. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video. Maraming salamat at ingat po mga kababayan.